Ito, naglabas ng survey ang Okta Research, ha. Talagang consistent. Consistent talaga simula first day ng anunsyo na itong Yorme hanggang sa kasalukuyan, consistent. Number 1 at landslide ang kanyang survey dito sa lungsod ng Maynila. Naku po, Mario, kailangan pa po bang i-memorize yan? Hindi na po kailangan i-memorize yan dahil alam na po natin. Alam po natin kung ang pagsiservisyo ng isang namumuno sa atin dito sa lungsod ng Maynila ay mula sa kanyang puso. Alam po natin kung ang pagsiservisyo niya pantakip lang o pakitang tao lang dahil nalalapit na ang halalan. Di ba po, tingnan po natin ang kanilang yung background mula nung sila'y nanungkulan. Di ba po? Kaya hindi na po natin kailangan pag-isipan yan. Di ba? Kasi ako, tandaan nyo, hindi naman ako makayorme, hindi naman ako makalakuna, hindi naman ako sa kanilang dalawa. Pero sa labanan nilang dalawa, kung sa track record lang at pagsiservisyo ang pagbabasihan ko, nako, wala naman iba akong pipiliin, di ba? Si Yorme lang. Dahil napakaganda ng performance ni Yorme regarding sa pagtatrabaho niya bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Kahit na anong sira nila dito kay Yorme, kahit na anong pabagsak ang gawin ng ilang mga vlogger, ilang mga trolls dito kay Yorme at paninisi at kung ano-ano pagbibintang na ginagawa nila, nananatili pa rin sa mga Manileño ang ginawa ni Isko, at yun ang pinagbabasihan ng karamihan ng mga Manileño, yung ginawa ni Isko para sa Maynila. Sabihin na natin na nangutang, sabihin na natin na nagbenta, pero nakita naman po natin merong resibo na ipinakita, meron po mga ipinatayo, kaysa po sa makikita natin na nagbenta, nangutang. Di ba, kahit bahay ng posporo walang naipatayo. Yun po ang nakakatakot. Pero nakita po natin si Yorme, kung ano-ano mga ipinatay, hindi po nila binabanggit yan. Ang tanging binabanggit lang nila yung inutang. Kaya po nagsasawa na ang mga Manileño kapapakinig sa kanila, paulit-ulit na lang ng paninira. Yan ang ginagawa nila. Wala na sila, hindi na sila nakakapag-concentrate sa talagang trabaho nila. Nagko-concentrate na lang sila kung paano nila pababagsakin nitong si Yorme. Paano mo pababagsakin ng isang tao na napakaraming ginawa, na nakatatak na sa bawat puso ng mga Manileño yung mga magagandang nagawa niya? Di ba? Kasi kung pagbabasihan lang natin, yung mga sinasabi na itong mga to, napaka mahinang nila lang naman siguro ng ilang mga Manileño kung paniniwalaan itong mga paninirang to. Di ba? Maninira ka sa isang tao, ang sinasabi mo lang yung mga ginawa niya na inutang, binenta. Hindi mo sinasabi kung saan ang galing, saan na dinala, o anong pinagamitan ng mga inutang na to at binenta na to. Yan po dapat ang iisip natin. Di ba? Wag lang po tayo sira ng sira. Kasi pag siniraan natin po ang isang tao, lalo na ngayon, ang mga naninira dito kay Yorme, yung mga trolls, ang katutak na trolls, napakadaming to. Babalitaan pa nga natin yung mga ilang mga kandidato at mga kalaban na itong ni Yorme, nag-hire pa ng mga ilang mga vloggers at gumagawa pa ng mga ilang mga trolls. Di ba? Para lang siraan itong si Yorme, wala pong maniniwala kasi nga po trolls. Napakahina po natin, napakakitid po ng utak natin kung maniniwala po tayo sa mga trolls. Yung mga account na walang pangalan, na hindi natin na alam kung kaninong account yun. Di ba? Diyan po tayo hindi maniniwala sa mga ganyan. Kasi po kung papaniwalaan natin yan, wala po. Wala po. Mga naniniwala lang dyan po, yung mga supporter din nila. Di ba? Kasi alam naman po natin sa social media, dati umuubra yan. Pero ngayon po, napakarami ng taong na-scam. Yung mga trolls na yan, yung mga walang pangalan na yan, at hindi sila nagpapakilala, ayan po yung mga scammer. Yung mga magaling mag-scam. Kaya po hindi na pumapasa sa mga panlasa ng Manileño. Alam na ng mga Manileño, pag ikaw ay trolls, never ka nang paniniwalaan. Di ba po? Tandaan nyo po yan. Pagka ginamitan po tayo ng mga trolls, wag po natin pansinin yan. Wag po natin na
tangkilikin yan. Kasi pag tinangkilik po natin yan, eh naku po, wala. Iba po ang kahihidatnan. Di ba? Naniniwala po tayo sa hindi naman nagpapakilalang tao. Kasi po pag ikaw hindi ka nagpapakilalang tao at puro paninira laman ng iyong account, isa lang ibig sabihin yan. Di ba? Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Kasi kung totoo yung mga sinasabi mo, confident ka na iharap ang mukha mo. Confident ka na ipakilala kung sino ka. Pero kung itinatago mo yung identity, wala. Nganga ka. Kawawa ka lang. Magandang araw po at God bless.